Kilala tayong mga Pilipino sa kaugaliang ito, yung bang pagiging late. Pag sinabing alas 8 ang meeting, dumadating alas 8:30. Yung bang pag sinabing alas 8 ang meeting, alas 8 din tayo babangon. Siyempre may meeting tayo, kailangan natin bumangon ng alas 8. At doon sa alas 8 na yon, halos doon natin gusto pagsabay-sabayin yung ating mga ginagawa. Pagbangon natin, gusto na nating maligo, kumain, mag-toothbrush. Dahil nga sa sobrang pagmamadali natin, nalilimutan natin yung mga bagay-bagay na dapat nating gawin. Pero alam naman natin na alas 8 yung meeting natin. At the end, ang kalalabasan nito, dadating tayo 8:30. Minsan nasa kalaghatian na ng meeting bago tayo dumating. Kasi nga may mga bagay-bagay tayo na nalilimutan dahil sa sobra nating pagmamadali. Na para tayong hinahabol ng 10 kabayo. Habol ng habol tayo sa oras dahil marami tayong mga appointment. Pero yung mga appointment natin na pupuntahan ay puro late. Wow! Ganyan kasi yung kaugalian nating mga Pilipino. Sa aking pag-oobserba, halimbawa merong meeting. Sasabihin niyan, ay mamaya na ako pupunta kasi wala pang darating ng eksakto doon. Ay yung ibang mga participant din ng meeting, ay ganun din yung iniisip, mamaya na ako dadating dahil wala pa naman pupunta doon na eksaktong alas 8. No! At dahil wala pa alas 8, wala pang meeting na nangyayari dahil wala pang tao. Nagsidatingan pa sila 8:30. Kasi nga ganun yung nagiging kaugalian eh. Laging iniisip, hindi pa darating yan kasi Filipino time. Filipino naman, Filipino time yung mga yan. Pag sinabing alas 8 media dadating. Ay lahat kayo, ay ganun yung kaisipan. Hanggang sa natagalan na yung meeting na dapat ay natapos na at nakagawa na ng susunod na mga gawain. Diba? Napapansin nyo rin yan. Alam ko napapansin nyo rin yan tuwing may mga meeting. Pag may trabaho, kailangan pumasok ng alas 8 din yan babangon. Tapos, papasok sa trabaho, late. Tapos pagdating ng sahudan, magrereklamo bakit ito lang ang sahod ko. Ay alam nyo naman na pag dumating kayo ng late, ay may kaltas ang bayad ninyo. Depende yun kung ilang minuto kayong late. May mga company na pag kayo na late ng 5 minutes, minsan 1 oras na yung kinakaltas nila. Ganon. Kaya marami akong nakakasalamuha na laging late, laging ganon yung focus mindset nila na ay mamaya na yan. Kasi hindi naman yan darating kaagad-agad sa tamang oras. Anong nangyari? Lahat kayo late. Tapos pag na-late kayo, papasok ka sa isang meeting, hiyang-hiya ka, nakatungo ka, tapos hindi ka pa nagpapakita doon sa nagsasalita dahil ayaw mong mapahiya dahil late ka. O, di ba? Huwag na kayong tumingin sa kaliwat kanan. Ang pinutukoy ko na dito, lahat tayo. Na sana matanggal na yung ganyang kaugalian. Yung laging late tayo. Kasi nagiging, natin yan, habit na natin. Napakahirap pag ganyan yung naka-mindset sa atin lagi. Kaya nga, malay mo, doon sa meeting natin noon, nagbigay ng biyaya, hindi tayo nakatanggap. Tapos pagdating natin sa meeting, late tayo, kakalabit ka ng katabi. Yung katabi mong busy na nakikinig doon sa speaker, ginugulo mo at kinakalabit mo, ano yung pinagmitingan nung una? Ano yung sinabi? O, di ba? Na-late ka na nga, nakapang abala ka pa ng katabi mo. Aminin nyo naman sa hindi, totoo naman talaga. Ganyan talaga yung nangyayari. Sana matanggal na natin yung kaugalian ganyan. Maraming salamat po. By the way, I'm Kasama Vlog TV. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share, mag-follow ng ating mga video para naman makapagbigay tayo ng mga motivational talk para sa iba at mga inspiration, mga kaalaman at impormasyon na ibibigay ko sa inyo. Maraming salamat po.